Ako pala si Captain Tommy Titagura, U-18244, Pinaan Service, Philippine Army. Currently, assigned ako sa 11 Scout Ranger Company as Company Commander. SR Class 200 nung time na Marawi. Doon kami nag-test mission. Ang hindi ko kalimutan nung time ng Marawi, kung saan kami nag-test mission, is yung team ko na designate na kunin yung isang building. Harapan yun ng eskwelahan. Bale, naka kami doon. Naka ilang retake kami dahil fortified yung area. Yes. May mga paksol yung kalaban, tapos may mga butas-butas sila. Ang ang pasok mo talaga dito sa gilid kasi doon yung may cover eh. Hindi ka pwedeng pumasok dito kasi open sa harap. Yes, sir. Ngayon, pag execute namin yung plano, pagpasok namin doon, ang unang sumalubong sa amin, kalaban ng tapon ng granada eh. Tapos burst ng cross serve. Naiwan kami dun sa naiwan kami sa kwarto ba? Yes, sir. Ako, yung lead scout ko, yung kasama ko, yung isang team leader din. Tapos basta apat kami, lead scout guide. Tapos ako. Grabe yung sa amin dun. Putukan dun sa amin. Ngayon, hindi namin makaya eh, kasi expected na nila na papasok kami dun eh. Ngayon, exit muna kami, exit. Yun yung unang beses na pagkuha namin yung target na yun. Pangalawa, retake kami, redo, plano ulit. Ganun pa rin. Yung papasok na kami sa pagpasok namin dun sa hall na ginawa nila, pag ganun ng lead scout ko, sumalubong sa amin yung cross-serves naman. Yung cross-serve ng kalaban. Cross-serve ba? Ngayon, ganito, balik kami ulit. Ganito, nagplano kami ulit doon sa likod. Imbes na doon sa may doon sa may gilid kami dadaan. Dumanan kami dito sa sa may gate mismo. Ang nangyari doon, pag punta namin doon, na wounded yung guide ko. Wounded, ako na yung second to the man na mag-assault doon, mag-search mag-clear nung bahay ba. Pagpasok namin, putukan muna namin pag sabi ko sa lead scout ko, Roy, sabi ko, i-open mo yung ako mag-support by fire sa'yo. Open niya, pasok namin. Yung ground, kung saan yung sala, doon kami nakapasok, naipasok ko lahat yung team ko doon. Yung may dito sa eskinita, pinaano ko yung gunner ko doon, pinaabangan ko ba, baka may mag-exit eh. Yung pagpasok namin, ako na yung naging guide. Tapos yes. Yung pa nun, yung M16 with M203 attach, yung hawak ko nun eh, mabigat pa ba pag execute. Pag sabi ko, Roy, sabi ko sa lead scout ko ba, tapunan mo ng granada, suportahan kita dito sa likod, sabi ko. Pag ganun niya ng granada, pag silip niya dun sa may kusina banda, pag tapon niya, nagkabulagaan sila ng kalaban. Yes, sir. Yun yung kalaban na nahagip ng guide namin. Yung gunner ko dito. Nahagip. Ano yung usually pagpasok nyo doon, sir? Araw o... Araw. Araw man yung execution doon. Talagang kita rin talaga yung kalaban. Tinatapunan kami ng granada noon. Paano? Sige. Yun yung isa kong hindi makalimutan. Pero na-occupy namin yung terrain na yun. Isa rin kasing yun, ma-occupy yun kasi yun yung isang advantage ng kalaban eh. Terrain ng kalaban eh. Kaya kailangan kunin. First day nyo ng Marawi, sir? Hindi. Na yun, nasa kalagitnaan na kami ng Wala pang namatay na classmate mo noon? Ayun, may tatlo na namatay sa amin noon. Una pa lang, first bore pa lang, namatayan na kami ng tatlong classmate. Tapos,
yun, after nun, regroup yung SR200 nun, nag-group. Yes. Tapos pinalo dito sa umikot kami dito sa basta dito sa kaliwa, doon na kami nag-umpisa na mag-clear papunta doon sa pinakalas na target. Paano yung kuan sa inyo, sir? Nagiging ng support ng estudyante mo, sir? Kasi ang 200, sir, di ba, nag-dismission na kayo. Balikan na natin, sir, yung bago kayo pumasok ng Marawi. Pumutok si Marawi is May. No. And then, kayo nun, sir? Nasa pa kami nun. Unang test mission talaga namin kasi wala pa mang Marawi. Doon kami sa Hulo. Doon kami unang nag-test mission. Nakadalawang jump off pa kami doon. Tapos biglang pumutok si Marawi ngayon, May 23. Baba kami doon sa sa Buhanginan, doon sa Hulo. Tapos haul kami papuntang airport. Kinuha kami ng C-130. Kinagabihan, nandun na kami sa sa Camp Ranao. Pero alam niyong Marawi? Nasabi na. Pumutok na ang Marawi. Marawi. Nasabi na Marawi. So anong nun, sir? Nung paglapag na lapag nyo doon, anong nagiging unang instruction sa inyo? Anong unang mission nyo nung time na yan? Ang mission sa amin nun, kasi may di ba? May isang company doon ng LRC ba yun? LRC. Na na sila, nawalop na. Didikitan yung yung kung saan yung area ng So parang first pagputok ng Marawi talaga, sir, kung maalala mo, sir, yung date doon, parang ilang araw lang nandun na rin kayo, insert kayo. Pagputok ng 23, gabi ng 23, nandun na kami. Tapos kinaumagahan 24, lakad na kami. Tapos kinaumagahan din mga around alas 9. Yes, sir. Namatayan na kami 3. Paano yun, sir? Siyempre, yun ang kasi sa amin nun, yung kalaban, nandun pa sa tawid ng tulay. Sa Mapandi? No, nasa Mapandi Bridge? Tawid ng tulay. Wala dito. Okay. So, alam nyo naman yung daan doon sa baba ng Camp Ranao, maluwang yun tapos may mga high-rise building. Mahirap din talaga yung execution doon na Kasi ang hirap nun, sir, first day nyo pa lang. first day. First day pa lang namin na matayan na kami ng 3. So ano yung attitude ng mga classmate mo doon, sir? Na-demoralize na talaga. Demoralize na sila nun. Pero dahil sa sa mga leadership din, nag-continue pa rin kami. Hanggang sa na-regain namin yung confidence namin sa operation. Yun, tuloy-tuloy. Hanggang sa last na target. Yun. Ano yung building na sobrang, sir? Kasi ang daming building na kinlear nyo doon, sir, di ba, sir? So may mga part talaga na building na sobrang hirap pasukin. May isa doon, pero sa isang section kasi yun yung kumuha. Yung may tower, destroyer building. Yan yung isa na pinakahirap na kinuha ng estudyante. So kayo din, napasama din kayo doon, sir? Oo, kasama din kami doon. Pero ang leading noon yung kabilang section. Yung mahirap yun kasi high ground. Ang laki ng fortified yung bahay. May bakod na sementado. Mahirap kinuha yun. Tapos binabalik-balikan ng kalaban kahit gabi. Nung na-occupy na ng estudyante yun, yung bumabalik-balik yung yung kalaban doon. Yun yung doon. Meron pa yung isang doon. Isang target namin. Ang target namin mga 5th story na building, tapos kami nandun lang kami sa nakadikit lang kami sa bakod. Tapos sila, grabing nila, fortified yung defense nila. Ng kalaban? Oo, ng kalaban. May mga yung tawag nito, yung gulong, tapos 4th story. Kami, nandun kami na
Buti sa, walang na-wounded sa amin din doon. Paano nyo pinapasok, sir? Pag alam nyo itong building na to, kasi kayo yung noon test mission nyo yan, di ba, sir? I-clear pa ba yan? May kabady pa ba kayo na? May kabady kami na, regular company. Ang kabady yata namin doon, kung di ako magkakamali, 8 company. Sila yung nag-maneuver dito, kami dito. Sa may dikit ng pader. Sila dito sa open. Daming na-wounded doon sa 8 ata. Na sobra 10 yung na-wounded sa kanila no. So halos araw-araw ganun yung sir, naging buhay ng estudyante noon. Oo, ganun talaga. Hanggang sa parang na-immune na rin kami. Na-immune na rin kami sa pang-araw-araw na putukan, ganyan. Parang nung time na yun, yung estudyante nun, hindi yan parang na lang normal days na lang sa amin yun. Araw-araw may marinig kang putukan, encounter, ganyan. Pero gaano katagal yung adjustment nyo, sir, na gano'n, sir? Kasi siguro mga lang din. Week, 1 week, ganun lang na yung adjustment namin eh. Kasi nung na kami nun, nung namatayan kami 3, maraming na demoralized na kausap lang. Oo, sir. Kinausap lang hanggang sa na-regain ulit yung parang tulungan na lang, sir. Tulungan na lang. Oo. Kasi kayo yung pinakaunang class doon na... Kami na yung yung unang nag-responder rin doon na class. So after nung na, sir, na medyo naka-adjust naman na, so yung parang normal days na lang yung mga gera noon, sir? Hanggang sa yung huling target namin, yun naman. After nung last na target namin, namatayan kami din ulit doon ng 3 eh. Kaya, na kami. Nilagay na kami sa likod. Paano kayo na-high moral? Kasi sobrang sir, sa sobrang tagal din ng gera, sir. So lahat naman matapang eh. Pero sa sobrang tagal, may time ba, sir, na either sa'yo, kapwa mo estudyante na medyo lumural ka na rin? Kami na lang din yung nagpapasaya sa namin, classmate namin. Kwentuhan, minsan tawag lang sa family. Siyempre, nandun ka na. Di tapusin mo na lang. Ingat lang. Ingat. Tapos, di tayo atras sa mga ganyan. Kasi train tayo. Sila, may training sila, pero mas train tayo. Yun yung iniisip na lang natin nun. Iniisip namin. Kasi yung kalaban, sir, matapang, di ba? Matapang yan kasi, mga Muslim yan. At saka dikitan yung gera doon. Hindi dikitan talaga. Nakipaghabulan lang kami dati ng doon eh. Yung bala ba? Minsan may i-clear ka ganun, biglang may mag-burst yan. Puputokan ka. Yung bintana, mga malalaki man. Siyempre, duck ka kagad, tapos exit ka doon kasi ikaw na yung pinuputakte ng bala doon. Naranasan ko yun na habulan ng bala. Tapos, yung dalawang naging guide ko, na-wounded pa. Yung una, yun yung pagpasok namin sa, yung kinento kong target kanina. Tapos yung pangalawa, yung target namin na Padian Market. Sir. Kami din yung nag-clear doon dito sa may Padian Alpha. Paano nyo pinasok yun, sir? Yung anong... Kasi may na rin yun eh. Bugbog na rin yung Padian nun. May support din ng artillery. Lang. Pag clear namin, kasi yun eh. Maraming nakalay na IED. Yun yung doon. Isa sa obstacle doon. IED. Buti na lang, walang hindi napasabog ba. Kung yun, series yun. Series ng IED yun. Kung naputok yun din kami, wagam din kami. Salamat na lang na hindi pumutok. May time ba, sir, na muntik-muntikan ka na rin doon sa Marami? Maraming beses na. Nung pag-rescue namin kay
Sir Umblas, yun yung pinakalas na ano eh. Paano nyo inano yun, sir? Si Sir Umblas, kung yun, nahulog siya sa sa may lake. So mga bandang patapos ng gera ng... Last target na namin yun. So parang nasa ano na yun, sir? September. October na yun. Kasi after nun, mga ilang days, nag-graduate na kami. Simula pagkahulog niya doon, yung team ko, kami yung nag-recover doon sa nag-sandbag. Pero nung pag-sandbag na yun, ang dami pang class icon ko, yung tropa ko, yung ka-team ko na wounded doon. Yung tail scout ko, na wounded, natamaan dito yan. Muntikan din ako doon sa mga shrapnel kasi si Sir Umblas noon, ini-snipe na siya, tinutubo-tubo na siya noon. Hindi, paano mo daw, sir? Ito yung building, saan siya, parang ganun lang, imaginary lang natin. Kung ito yung building, di ba, ito yung floor ng building, ito yung yung lake. Nandito Sir Umblas, may mga poste kasi dito. May poste yan eh. Tapos may dito, bakod. Ang tawag nito, yung pader, may pader. May pader. Si Sir Umblas, nasa isang poste yan. Open yan, wala mang pader doon. Open yung mga poste dyan eh. Nandun siya. No. Tapos, nandun siya na nakatayo lang. Nakatayo lang siya noon, nakaganyan. Kasi ni-snap na siya eh. Hindi siya makaalis-alis din? Hindi siya makaalis. Kung alis siya doon, patay siya doon. Ni-snipe siya doon. Tapos, tinutubo-tubo siya noon. Nandun kami sa baba niya din. Tinitignan namin siya na tapos sandbag. Hanggang sa maabot namin, yung dalawang poste na yan, siguro mga 15 meters. Oh. Tapos, malalim pa yung tubig. Sinandbag namin lahat yun hanggang sa umangat ba. Oo, hanggang sa makuha siya. Tapos, kinuha siya through stretcher. Gaano katagal, sir, nung simula? Simula, yun, mga alas 9 siguro hanggang alas 6 ng gabi. Alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Pero nagkakarinigan kayo, sir? Oo. Kitang-kita namin, sir, okay ka lang dyan. Ganun ba? Siya. Kasi yung baril niya, unang natamaan nata kaya nahulog doon. Tapos, nasilip siya doon. Yung tama ni Sir Umblas dito na 4 ata. Kaya nakaganon lang siya. So parang, pa rin talaga, sir, na... Na yun yung makikita mo na yung Ranger is, talaga, walang iwanan. Yung, mo doon, kailangan mo i-recover. Recover mo yan. So, sandbag yung nagiging sandbag yun. Sinandbag namin. Hanggang sa maabot siya. Pero ang daming na-wounded doon. Doon sa baba na yun na classmate namin. Paano? Bago siya nakuha, marami mo nang na-wounded? Oo. Kasi tinutubo-tubo siya eh. Gusto namin talagang i-recover eh. Pero tinutubo-tubo siya. Yung shrapnel ng M203, ibang na nagkukuha sa kanya, yung tumatama. Ini-snipe siya doon. Makita mo talaga na ini-snipe siya eh. Pero kagandaan nun, malaki yung poste. Sakto siya na makatago. Hanggang sa nakuha niyo siya? Hanggang sa nakuha. Noong gabi? Ano yung itsura ni Sir nung nakuha? Wala na yung makita mo yung kamay ni Sir Umblas, grabing lubo na dito. Namaga na talaga. Normal yung ganun lang eh. Pero siya, sira na eh. Wala na. Yun yung So at least hindi naman talaga siya pinabayaan? Oo, yun talaga. Hindi talaga pinabayaan. Pati yung ibang wounded namin doon, makita mo talaga na yung samahan ng Ranger ba? Nandun talaga. May iba doon na tinakbo yung kabats niya. Yun eh, pulis yun. Tinakbo niya yung classmate niya na pulis. Kasi may tama na eh. Kanya, yung binuhat niya. Parang kuan. Para may ligtas lang. Hanggang sa nagtapos yung Marawi, sir, wala kang galos doon? Sa awa ng Diyos. Isa ako sa
Sa maswerteng walang galos. Kami ng lead scout ko. Sino lead scout mo, sir? Si Corporal Elmer Royo. Assigned din sa 9 company. Scout Rangers Company. Abdik yun. Snap yun. So, grabe. Ilan ang namatay ng classmate, sir? Nag-bush Sa classmate namin, may 6 kaming namatay. Bali, 3 nung una, tapos 3 nung last. Pero almost, 2/3 sa class namin, casualty, wounded. 2/3. Pero bumabalik pa rin. Anong ibig sabihin bumabalik? After na, kasi may mga minor na injuries, di ba? Nung naging okay na sila, dahil sa kagustuhan din nila na mabalik doon, bumabalik sila. Para ipagpatuloy, hindi sila nalulumural na, yung nalumural sila, nung una lang. Pero the rest yan, onwards. High moral yung class 200 yan. Dahil sa mga officer din namin, kay course din namin. Palagi kaming, yan, ina-advisean, pinapalakas yung loob. Paano yun sa pamilya nyo, sir? Paano nyo na sila nilagay sa naman? Kasi pumuputok ang balita, hindi maiwasan kahit sabihin mong Hindi rin talaga sila, nag-aalala din talaga sila. Minsan tatawag. Siyempre, kami na nandun, papalakasin namin yung loob nila. Hindi yung pa-anoin natin. Sabi na, okay lang kami dito. Okay lang naman. Huwag nyo kaming alalahanin dito. Kung minalas iuwi nyo lang ako. Sa loob ng ilang buwan kayo doon, sir? Sa May 24 yun. Nandun na kami. Ay, 23 ng gabi. Hanggang October 24. Kung kailan kami nag-graduate. Nandun kami. Hanggang nag-graduate kayo doon na yung ceremonial ng graduation So, field graduation kayo nun, sir? Field graduation. Kung saan kayo nag-dismission? Doon kami. Sa Camp Ranao nag-graduate. Pero Hindi, school ata yun, school. May mga araw ba doon, sir, nung time sa Marawi na na yung lumural ka or napag-isip-isip mo na Ako? Hindi, kasi kung ako, makikita sa akin ng tropa ko na malumural ako, lumural na rin yan sila. Dapat, as a leader, ipakita mo na kaya mo. Kasi kung once na nakikita ka na lumural ka, yung tropa mo, it follows. So, dapat, lakas lang. I-ano mo lang sila. I-encourage mo lang. Matatapos din to. Ganun ba? Ako, go lang ng go. Kasi ikaw rin yung nagiging officer nila noon, sir. Ikaw yung nagiging leader nila kahit mga classmate mo yan. Kasi may time na may namatay na. Siyempre, kailangan mong i-comfort yung mga teammates mo bilang isang leader. Paano yun, sir? Anong na-observe mo rin sa mga teammates mo, sir? Mga classmates mo? Yung iba, may mga iba talaga na lumural na. Lalo yung hindi naman talaga katulad ng mga pulis. Hindi man talaga sila design para Yes, sir. Mga ganyan. Lumural sila. Nung una. Pero through counseling or advice, din yan nila. Kasi meron mo, gano'n naman yung years. Kasi yung pinagdaanan nila doon. Pero din, na prepared din kami nung before kami magmarawi. Kasi din kami. Nag-CQB din kami 1 month sa Bataan. So may knowledge sa pag-clear ng sa urban. May konting knowledge. Okay. So yun din yung mataas din yung confidence namin na nagamit din namin nung test mission talaga. So sa inyo talaga na i-testing yung
Oh, sa amin talaga. Kasi may confidence kami noon na puputok eh. Kahit ano, yung si QB, kahit kaliwa kanan, tinuro sa amin eh. Tumatama. Ganun. So, maganda yon na prepared talaga yung isang estudyante bago sasabak sa test mission. Either Orban man yan, or ISO yan, or sa mga SPSG. Dapat, yung fondasyon natin sa school, maganda. Para in kaso na may parating na delubyo, or ano tayo, flexible tayo, kaya nating mag-operate. Ano yung pinakamalungkot? Yung mga araw doon sa... Ako, talaga personally, may isa ko doon na kabady talaga. Si PFC Estacio. Yun eh. Yun sabi ko. Yun yung kabady-body ko yun. Parang turing ko sa kanya, kapatid na eh. Before mangyari yung last na target namin, usap pa kami niyan. Sabi ko sa kanya eh, paglabas natin dito, kain tayo sa labas. Sabi ko, matatapos na to. Kunting ano na lang, kunting tiis na lang. Paglabas na natin, magkain tayo sa labas. Ako na bahala, sabi ko. Pan yun, mga alas 7 siguro yun, nag-uusap kami na gano'n. Pag pasok sa last na target, unang casualty siya. Unang putok pa lang ng kalaban. Pang! Yung isang classmate namin na kabatch niya, tumakbo sa akin. Sabi niya, umiiyak. Sir, si Estacio, sir, patay na, sir, patay na. Sabi niya. Si Estacio daw, kabatch niya. Patay na. Andun talaga, parang nalungkot din ako na ano. Yun, naiwan siya doon pero nakuha din namin. Pero... Siya yung pinakauna sa nagiging casualty sa... Hindi, yung na yun, kasama sa tatlong nahuli. Sa building 1010. Sa 1010 na yun. Na, last na target namin. Doon ako, yun yung ko na namatay na classmate ko. Parang ano talaga? Oo. Kasi parang kapatid na yung turingan namin eh. Kabady-bady ko ba sa lahat ng event. Yun yung ano talaga. Pinakamasaya siya. Siyempre, pinakamasaya. Puro yun na, pero imposibleng walang masayang araw. Doon sa na yun, pinakamasaya. Yung ano na, siyempre, yung nakuha na yung mga leader ng kalaban, yun na talaga. Kasi meaning, wala na. Matatapos na. Yun naman yung ano natin yan. So hanggang sa, doon sa 1010 sir, anong the worst na nangyari doon sa 1010? Kasi sa final, yan yung pinaka-final na building sir. Pinaka-the worst doon. Yun, yung mamatayan kami ng tatlo pa na hindi naman nasana. Yun pa rin. Yun pa rin. Pero proud ka sir na, kumbaga, hindi naman, kumbaga nakapag-contribute, lalo-lalo na sa Marawi yung laki ng tulong ng ano eh. Oo, proud naman na siyempre trabaho din talaga natin yun. Di gawin din natin yung ano, kung ano talaga yung trabaho natin. To protect the country. Kung may ano sir, halimbawa, kung may message ka na lang sir sa mga kabataan ngayon, yung mga gustong siguro magservis sa bayan ng mga kabataan, ano yung mensahe mo sa kanila? Ang mensahe ko lang sa mga kabataan, mahalin natin yung bansa natin. Huwag nating ibigay ko sa mga ibang bansa
ipaglaban natin hanggat kaya natin. Fight lang ng fight. Atin to. Wag nating pabayaan na makuha ng ibang bansa.